kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Opo. Di ba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH, ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM Opo. para dito i-funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. We are a poor country. Tapos ganyan kalaki ang budget nyo, 6.7 trillion, di deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat taon-taon. Di deficit yan. Saan nila kukunin yan? Di sa taxes natin. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magnanakaw. Hindi nila, mga kababayan, nililin lang tayo nito ni BBM Nililin lang niya tayo. Pirmado na rin po itong ating budget ngayong taon. Attorney, ano ho bang masasabi po ninyo dito? Ang Malacanang sinasabi pinakamalinis daw itong budget natin ngayong taon. Attorney. Pinakamalinis. Meron bang, is there such a thing as pinakamalinis na budget? Baka ibig nilang sabihin wala na daw pork barrel. Kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Opo. Di ba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH. Opo. Attorney, meron... Sa Department of Agriculture, wala rin. Ang ibig nilang sabihin siguro, dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden. Sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila, hindi halatang baboy kasi giniling. Opo. Dito nga po, ang sinasabi, yung tinuturing po yung pork barrel, alin po ba dito sa budget natin ngayon yung nakikita po yung red flags? Tingnan mo yung DPWH, malaki pa rin ang budget lang. Wala naman problema niyan dahil infrastructure drives drives also the economy because of the construction. Pero kung titingnan mo, dapat dinisclose nila sa atin, alin dyan? Ang sinasabi kasi nila, wala na daw flood control projects except doon sa may mga foreign funding. Hindi naman nila sinasabi sa atin, alin doon ang may foreign funding para ma-monitor din ng mga bansang inutangan nila. Ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM. Opo. Para dito, i-funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. We are a poor country. Tapos ganyan kalaki ang budget nyo, 6.7 trillion, di deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat taon-taon. Di deficit yan. Saan nila kukunin yan? Di sa taxes natin. Pinipilit nila tayo lagi sa VAT na yan na 12%. Ayaw ni Recto ibaba ng 10%. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magnanakaw. Hindi nila, mga kababayan, nililin lang tayo nito ni BBM Nililin lang niya tayo. Akala niya talaga napakatanga na ng mga Pilipino. Ngayon lang siya nakaramdam na lame duck president na siya sa midterm niya kasi itong social media, ito ang malaking tulong sa atin na tayo'y nagpoprotesta sa mga pagnanakaw nila. Kaya wag niyo silang lubayan. Wag niyo silang lubayan, wag kayong maniwala dyan. Nasabi nila, this is the cleanest budget. Niwala ako sa inyo. Ibig niyo sabihin, wala kayong insertion during the BICAM. Talaga? Tawag na nga ninyo, amendment Sabi ni Risa Ontiveros, wala daw siyang insertion. Meron siya amendment. Sabi ni Frank Drilon, Senate President Frank Drilon, amendment at insertion, parehas lang yun. Sino ba mas matalino? Si Senate President Drilon o si Senator Risa Ontiveros? Ang hirap talaga itong ginagawa tayong bobo, kaya sawang-sawa na ako. Sabihin nila, to si Atty. Guanzon, wala nang magandang nasabi tungkol kay BBM. Bakit ako may magandang sasabihin tungkol sa kanya? Wala naman siya nagawang maganda. Addict siya Opo, attorney, at yung itinuturing na mga allocable items, iba pa yon? Iba pa yun. Sinasabi niya, hindi daw yun pork barrel. Ano ang ibig sabihin? Bakit allocable ang tawag dyan? Ngayon lang niya, talagang unprogrammed funds niya sa budget, binaba niya. Pero meron pa rin.
Kasi yung program na yan, prohibited naman talaga yan. Hindi yan ginagawa nila ni Recto at ni BBM at ng Speaker at ng Senate President out of the goodness of their heart. Ginagawa nila yan kasi prohibited na yan ng Supreme Court, unconstitutional na yan. Ginagago naman tayo eh. Napakadami nating abogado, natatanga-tangahan tayo. That is prohibited, that is unconstitutional. It's unconstitutional to remit all excess or reserve funds of government-owned and controlled corporations. Yan ang ginagamit noon ni BBM for 3 years bilang pundo ng kanyang unprogrammed funds kung saan ang unprogrammed funds, presidente lamang ang makaka-release niyan. Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo. Alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng unprogrammed funds. Kaya nag-resign yung Secretary Amina. Hindi niya na kaya yung batikos dahil totoo naman. Walang unprogrammed funds sa budget na yung General Appropriations Act na pwedeng lumabas o ma-implement kung walang pirma ang presidente. So wag niya tayong gagawing tanga na for 3 years ginawa niya yan. At ano ang paraan para makakuha sila ng perang kukurakutin nila? Lahat ng reserve funds natin sa PH, Philippine PhilHealth, kinuha nila 89 billion. Sa PDIC natin, more than 100 billion. Ano pala, gatasan pala yon. Government-owned and corporations, ginagawang milking cow ni BBM para ipondo niya sa unprogrammed funds niya. Ang unprogrammed funds, dapat lang yan may mga excess revenues na hindi inasahan. I-replay niyo yung mga interview ni Secretary Recto. Lumabas din yun sa kanya dahil alam niya naman hindi tayo tanga. Ang unprogrammed funds na yan, that's just in the budget, pero wala yung pondo. Pupunduhan lang yan sa excess revenue. Kaya dapat nga yan, nilalabas lang yan towards the end of the year na alam mo na kung may excess revenue ka. Paano ka may excess revenue? Wala nga, deficit ka nga. Opo. Deficit na itong gobyerno niya. Kaya siya nangungutang every year. 1.6 trillion pa ang babayarin na utang this year. 6.7 ang trillion ang budget natin. Saan nila kukunin yun? Sa taxes natin. Sa taxes natin, lalo na yung 12% VAT na pahirap sa mga mahihirap. Opo. Yan ang mga kababayan. Ito bagong taon nito, nagmamalinis si BBM at si Recto. Huwag kayong maniniwala dyan. This is the cleanest budget ever bullshit.